Nasusukol na noon sina Abarrientos. Kaya naman minabuti na kapitan na makipaglaban habang papalapit sa mga ito. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Nang malapitan na ni kapitan noon sina Abarrientos, nakita nilang nakikipaglaban na lamang yun gamit-gamit ang iisa na lamang niyang galamay dahil sa pagkaputol ng isa nitong braso. At ang dalawa naman nitong kasama ay puro kalmot na ang katawan at halos maligo na sa sarili nilang mga dugo. Ramdam na nila ang hirap na pinagdadaanan ng mga yon, subalit wala silang kakayanan upang tulungan ang mga ito dahil sa mga umaatake din sa kanila. Nagtaka naman noon sina Kapitan David at Lemuel kay Sargento Glenn dahil sa kakaibang bilis na ipinapamalas nito sa labanan. Halos masabayan na kasi nito sa bilis ang mga maranhig na triple ang bilis kung ikukumpara sa kanila. May iilan na itong napatumba at nagawang paslangin sa pamamagitan lamang ng pagtapyas ng kahit anong bahagi ng katawan ng mga aswang na nagiging sanhi ng agarang pagkalusaw ng mga yun. Si Kapitan David at Lemuel naman noon, kahit di nila magawang sabayan ang bilis ng mga aswang, nababasa naman nila ang bawat pag-atake ng mga ito na kanilang nasasangga at naiiwasan. Nang isang maranhig noon ang sumunggab kay Lemuel mula sa kanyang likuran. Pagdamba sa kanya ng nilalang na yon, nagawa pa niya yung lingunin. Tumumba sila noon sa lupa habang nakaibabaw sa kanya ang nilalang. Ngunit maya-maya pa, habang nagaangil ang nilalang na nakadagan kay Lemuel, agad yung nalusaw dahil sa nagawang itarak ni Lemuel sa tiyan nito ang kanyang machete. Pero nagtamo si Lemuel ng sugat sa balikat dahil sa nagawa siyang makagat ng aswang. Malalim ang sugat na yon, kaya't naging dahilan upang mahirap na gumalaw si Lemuel. Kuya! Nang hihinang sambit ni Lemuel, agad naman siya noong nilapitan at inalalayan ni Kapitan David upang tulungang makatayo. Habang nakikipaglaban ang elemento ng kidlat sa malaking itim na aso na elemento ng kadiliman na alagad ni Andras, nagkakandabuwal-buwal naman ang bawat batong nakabaon sa lupa sa buong paligid dahil sa pagtilapon ng bawat isa sa dalawang elementong naglalaban. Si Andras naman noon nakamasid lamang sa nangyayari. Nais man yung sugurin ni Glenn, subalit maraming mga alagad ito na kasalukuyan nilang kinakaharap. "Glenn! May tama si Lim!" Tawag na pansin ni Kapitan David kay Glenn na nooy nakikipaglaban din sa iilang mga sundalong maranhig. Nang marinig ito ni Glenn, agad niyang sinapak ang isang nilalang na nakahawak sa kanyang kanang kamay kung saan hawak niya ang kanyang patalim. Sa pagbitaw ng nilalang na yon dahil sa kanyang pagsapak dito, dali-dali siyang lumapit noon kay Lemuel upang tignan ang kalagayan nito. Nang makita niya ang natamong sugat ni Lemuel, tiimbagang na lamang siyang napahaplos sa kanyang muka at napamura sa kanyang isipan. Lim, kaya mo pa ba? Kung hindi, aatras muna tayo pansamantala," tanong ni Glenn kay Lemuel. Kaya pa naman, Kuya Glenn. Kaso parang paralisado ng isa kong braso. Di ko maigalaw sa sobrang sakit," sagot ni Lemuel habang kitang-kita sa pagmumuka nito ang labis na pag-inda ng kanyang natanggap na pinsala mula sa aswang. Agad naman na nabasag ang kanilang pag-uusap noon nang marinig nila ang paghiyaw ng grupo ni Abarrientos na tila ba kinakatay na ang mga ito.
Nang sipatin nila ang mga yon, nakita nilang nakahiga na lamang ang mga yon sa lupa habang walang awang pinagpipira-piraso ng mga maranhig. Paano ba yan, Kapitan Torres? Tatatlo na kayo. Ano na ang gagawin nyo? May malubhang tama pa ang isa sa inyo. Wika ni Andras habang palakad-lakad lamang sa kanilang harapan. Sa pagkarinig ng tatlo sa sinabi ni Andras, halos magpanting naman ang kanilang mga tenga noon dahil sa galit. Magkahalong emosyon na rin ang nararamdaman nilang tatlo noon dahil sa muli na naman silang nalagasan ng mga kasama. Nang muli namang nabaling ang kanilang atensyon noon sa mga aliporis nito, nang sila ay paisa-isang pinapalibutan ng mga yun. Nasa mahigit 10 na lamang noon ang mga sundalong maranhig ni Andras na marahang pumapalibot sa kanilang tatlo. Len, maging maingat kayo. Tatatlo na lang tayo. Lim, kaya mo pa bang lumaban? Wika ni Kapitan David. Kaya pa naman, kuya. Sagot ni Limuel na nooy medyo nanghihina na dahil sa patuloy na pag-agos ng dugo nito sa kanyang sugat. Habang siglin naman noon ay walang imik na pinagmamasdan ang mga nilalang nang magkakatalikod na silang tatlo, habang ang tanging hawak lamang nila ay ang kanilang mga machete. Sinubukan nung mag-orasyon ni Kapitan David sa kanyang isipan ng mga pamakong dasal at agad na inihip sa isang nilalang. Ngunit bago pa man kumapit ang mga usal na yon sa mga nilalang, ay bigla na lamang nababasag ang mga orasyon na yon na para bang merong kumukontra sa bawat pangkumbating orasyon na kanilang pinakakawalan. Sa pagsipat noon ni Kapitan David kay Andras, nakasenyas ito habang nagsasabi ng, "Oops, di po pwede. Mukhang nahihirapan na ata kayong tatlo na makipaglaban. Mabuti pang sumuko na kayo. Mga aliporis ko pa lang ang mga nakakaharap nyo. Paano pa kaya pag nakisali na ako?" Wika ni Andras. Sa pagkakarinig nila sa sinabi nito, wala silang naisagot dahil sa ramdam na rin nila ang matinding pagod dahil sa pakikipaglaban. Pinagtuunan na lang nila ng pansin ng mga maranhig na nasa kanilang harapan. Samantala, patuloy pa rin ang pagbubunuan noon nila Tog at ng alagad na malaking itim na aso ni Andras. Nagpapagulong-gulong na ang mga yun sa lupa habang pinipilit na sinasakmal ang bawat isa. Sugatan na ang bawat isa sa mga ito dahil sa pag-atake nila sa isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, muli nang inatake sina Kapitan David na siyang naging sanhi upang sila ay maghiwa-hiwalay dahil sa pagsalubong sa mga ito. Nang magpang-abot noon si Kapitan David at ang ibang maranhig, panay ang kanyang ginagawang pagsangga sa mga pagkalmot na pinapakawalan sa kanya ng kanyang mga nakatunggali. Gumaganti din naman siya noon, subalit nagagawa yung maiwasan ng mga nilalang na tila ba wala siyang kakayanang panlabanan ang bilis ng mga ito. Panay na rin ang pagbitaw nito noon ng mga orasyon para magawang pabagalin ang paggalaw ng kanyang mga kalaban. Kaya naman, makalipas lang ang ilang minuto, nagagawa na niyang mapinsala ang iba sa mga maranhig na siyang nagdudulot upang mahirapan na yun sa pakikipaglaban dahil sa unti-unting nawawalan na ito ng kakayanan bilang aswang na siyang humahantong sa pagkamatay ng mga ito. Ngunit sa bawat pagpaslang niya noon ay siya namang paglakas ng iba pang maranhig dahil sa pagsanib dito ng maitim na usok mula sa katawan ng napapatay niyang aswang.
Si Lemuel naman ng mga oras na yon kahit na may iniindang sugat sa kanyang likuran. Si Lemuel naman ng mga oras na yon kahit na may iniindang sugat sa kanyang likuran, buong lakas pa rin itong nakikipagbuno sa mga maranhig. Nang muli siya nakalmot ng isang maranhig sa kanyang braso dahil sa medyo mabagal na ang kanyang paggalaw ng sandaling iyon dahil sa sakit na naidudulot ng sugat niyang natamo sa kanyang likod. Nabitawan niya noon ang kanyang sandata, kaya naman kamao na lamang ang kanyang ginagamit na sandata na may balot na mga orasyon mula sa tangan niyang talisman. Balibag dito, balibag doon. Suntok dito, suntok doon. Yon ang kanyang ginagawa. Nagagawa naman niya noong patamaan ang mga maranhig. Nagagawa pa niyang patumbahin ang mga ito. Subalit kaagaran din namang yung bumabangon upang muli siyang atakihin. Ngunit nakikita niyo noon ang epekto ng mga usal na nakabalot sa kanyang kamao sa mga ito. Bumabagal ang paggalaw ng mga yon, kaya di na naging mahirap sa kanya na muling patumbahin ang mga ito. Si Sargento Glenn naman ay walang habas na pinaghahataw ng machete ang bawat umaatake sa kanya. Na nagagawa naman niyang mapinsala ang mga yon. Nagulat pa siya noon sa isang maranhig na umatake sa kanya. Dahil sa kabila ng malademonyo nitong itsura ay nagawa niya yung mamukahan. Reyes? Gulat na wika ni Sargento Glenn. Ngunit pag-angil lamang ang itinugon sa kanya nito. Agad niya yung hinataw ng machete. Ngunit mabilis yung nakalayo sa kanya. Ang iba naman niya noong napinsalang maranhig ay nagsilabasan ang mga maiitim na usok sa katawan kasabay ng mga pagbagsak ng mga ito sa lupa na kaagaran ding namang namatay. Ang mga usok na yon ay sumanib lahat sa katawan ng maranhig na si Reyes na nagbigay ng kakaibang lakas dito. Kasalukuyan na ding kinakaharap noon ni Kapitan David ang iisa na lamang na maranhig na may tangan ng kakaibang lakas, kagaya ng maranhig na kalaban ni Sargento Glenn. Samantala, habang nakikipagbununon si Lemuel sa apat na maranhig, bigla siya noong nagulantang nang may isang nilalang na lumapag sa kanyang harapan. Namukahan niya ito. Walang iba kundi si Andras. Mabilis siya nitong inatake. Na siya namang di niya nagawang paghandaan, kaya't sa pagsapak nito sa kanya, tinamaan siya sa kanyang dibdib at tumilapon papalayo. Pagbagsak niya sa lupa, pilit siyang bumabangon. Subalit nasipat niya ang mabilisang paglapit sa kanya ng mga maranhig niyang kalaban. At agaran siyang hinawakan ng mga ito sa magkabila niyang mga braso habang sapilit ang pinaluhod sa lupa at hinarap sa pinuno ng mga maranhig na si Andras. Nakangising nilapitan ito ni Andras habang hinihimas nito ang talim ng kanyang espadang hawak. Habang hawak si Lemuel ng mga maranhig, wala siyang ibang ginawa kundi ang magpupumiglas. Subalit di niya magawang makawala sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ng mga ito. Kuya! Kuya! Nanghihinang tinig ni Lemuel. Paglingon ng dalawa, nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nilang nagawang dakpin ng mga aswang si Lemuel. Napatingin din sila noon kay Andras na hawak-hawak ang espada nito habang nakangisi sa kanila. Andras! Anong gagawin mo? Huwag na huwag mong itutuloy ang binabalak mo, kundi hanggang sa impyerno susundan kita upang patayin. Nanggigigil na wika ni Glenn. Nakakatakot, Sargento. Tumingin ka sa paligid mo bago sabihing papatayin mo ako. Baka nakakalimutan mo,
Kayo ang nasa bingit ng kamatayan sa sandaling ito, tugon ni Andras. Pagmasdan nyo ang pagpaslang ko kay Lemuel Torres. Dagdag pa nito. Sa pagwika noon ni Andras, agad nitong iniamba ang matulis niyang espada sa dibdib ni Lemuel. Si Kapitan David at Sarhento naman noon ay agarang kumilos upang pigilan si Andras. Subalit sa kanilang pagtalikod sa kanilang mga kalaban, malalakas na pagkalmot at pagtadyak ang kanilang natanggap mula sa mga ito. Dahilan upang sumubsob sila sa lupa. Kitang-kita nilang dalawa ang pagtarak ng espada ni Andras sa dibdib ni Lemuel na tumagos hanggang sa likuran nito. Tanging pagluha na lang ang kanilang nagawa nun habang isinisigaw ang pangalan ni Lemuel. Habang nakadapa sila sa lupa, nasaksihan din ng kanilang mga mata ang pagbagsak ng katawan ni Lemuel sa lupa habang binabawian ito ng buhay. Sa pagkakataong yon, halos panghinaan sila ng loob at halos mawalan na sila ng pag-asa dahil sa pagkamatay ng isa sa kanilang tatlo. Maya-maya pa, matapos yung gawin ni Andras, silang dalawa na lamang ang binalingan ng mga ito nang masipat nila ang paglapit sa kanila ni Andras. At nang iilang maranhig, pilit silang tumayo. Ngunit muli silang tinadyakan ng dalawang maranhig na nasa kanilang likuran. Habang marahang naglalakad si Andras papalapit sa kanila, nagwiwika ito ng, "Mahihina pa kayo, Kapitan at Sarhento, para pag-aksayan ko kayo ng aking lakas." Ngayon, gaya ng sinabi ko, ang pagtapak nyo dito sa aking teritoryo ay nangangahulugan lamang ng inyong kamatayan. Salita ni Andras. Matapos yung masabi ni Andras, una nitong nilapitan ay si Kapitan David. Hinawakan niya ito sa ulo at inangat sa lupa. Sinungkit at pinutol nito ang pisi ng tangan niyang trispiko habang nagsasabi ng, "Kapitan Torres, sa wakas, makakaganti na rin ako sa inyo at maipaghihiganti ko na rin ang mga alagad ko na pinaslang nyo." Wika ni Andras habang tangan-tangan ang katawan ni Kapitan David na wala ng kahit anong puder at bakod sa katawan dahil sa pagkalas sa kanya ng tangan niyang trispiko. Pagkatapos ay agad nang inundaya ni Andras ng paulit-ulit ng pagsaksak ng kanyang espada ang katawan ni Kapitan David habang humahalakhak na parang demonyo. "Wag! Wag! Wag! Wag!" Tanging nasambit ni Sarhento Glenn habang pinagmamasdan niya ang ginagawang pagpaslang ni Andras kay Kapitan David. Matapos yun gawin ni Andras, agad nitong itinapon ng katawan ni Kapitan David na parang basura na walang pakinabang habang nakangisi pang nakatingin kay Glenn. Matapos yon ay siglin naman ang marahang nilapitan nito. "Mga pangas kayo! Kaya nararapat lamang ang kamatayan para sa inyo. Ang maestro nyo nga, di ako nagawang talunin eh. Kayo pa kayang mga disipulo niya lamang? Nataging ko konti pa ang nalalaman pagdating sa espiritual na mundo." Pagwiwika ni Andras habang papalapit kay Glenn. Nang malapitan siya nito,
Agad na itinaas ni Andras ang kanyang espada upang itarak sa kanyang dibdib. Kaya naman, napapikit na lamang siya noon upang tanggapin na lamang ang kanyang kamatayan. Ngunit biglang natigilan nun si Andras nang biglang may humaklab sa kanya noong balikat na isang nilalang na di niya nagawang makita. Pagtingin dito ni Andras, nakita niyang sila Tugyon na nakabaon sa kanyang isang balikat ang mahahaba nitong pangil. Pinagwilwigan nila Tog si Andras hanggang sa humiwalay ang isang braso nito sa katawan. Napahiyaw noon si Andras dahil sa sakit. At dahil doon, agad ding napamulat noon si Sargento Glenn at tumambad sa kanya sila Tog na nakaharang sa kanya at ipinagtatanggol siya sa mga maranhig. Nang sipatin ni Andras ang kanyang alaga noon na itim na aso, nakita niya yung nakasalampak na sa isang bato habang nagdurugo pa ang bunganga at naghahabol ng paghinga. "Latog!" sigaw ni Andras. Habang nakahiga nun si Glenn at nangihina, narinig niyang nagwika si Latog ng, "Ginoo, tumayo ho kayo dyan. Huwag kayong panghinaan ng loob. Di pa tapos ang laban." Wika ni Latog sa kanyang isipan. Nang marinig niya ito, marahan siyang tumayo habang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagtayo niya, "Ginoo, pasensya na. Natagalan akong gapiin ang alaga ni Andras. Pero sa ngayon, magkasama na tayong makikipaglaban sa mga demonyong ito. Bagaman nangihina na rin ako, may sapat pa naman ho akong lakas na maibibigay sa inyo upang gapiin ang mga kalaban mo." Wika ni Latog na kaagad na nag-anyong isang liwanag at kaagad na pumaloob sa katawan ni Sargento Glenn. Matapos yun, muling naramdaman ni Glenn ang panunumbalik ng kanyang lakas. Sa puntong yon ay naramdaman ni Glenn ang kuryenteng dumadaloy mula sa kanyang kalooban na mas pinalakas ng galit, himagsik, pagdadalamhati at pag-asa na maghiganti kay Andras na siyang pumaslang sa dalawa niyang pinsan na itinuturing na niyang mga kapatid sa mahabang panahon. At sa pagkakataong yun, nabura ang malakas na enerhiyang itim na bumabalot sa kapaligiran na ikinalat ni Andras. Nanlaki naman ang mata ni Andras nang makita nito ang nagliliwanag na mga mata ni Sargento Glenn. Ang dating nanghihinang katawan nito ay tila ba binalot ng kakaibang enerhiya na siyang nagdulot upang muli itong makabangon sa pagkakalugmok. Ang tanging nasipat na lamang noon ni Andras ay ang maputing liwanag na gumuhit sa kapaligiran, kasunod ng mga paghandusay ng kanyang mga alagad na maranhig. Sinalubong pa ng dalawang malakas na maranhig noon si Sargento Glenn, subalit tanging pagkabutas lang ng kanilang katawan ang natamo ng mga ito, kasabay ng paglabas ng mga usok na itim na naipon sa katawan ng mga ito. Ang iba pa nung maiitim na usok na lumabas mula sa katawan ng iba pang maranhiga ay nagsama-samang sumanib sa katawan ng malaking itim na aso. Kasama ng mga usok na lumabas noon sa dalawang malademonyong maranhiga na nakaharap ni Glenn at Kapitan David. Sa pagsanib noon ng usok na yon sa malaking itim na aso na alagad ni Andras, ay siya namang muling pagbangon nito at muling paglaganap ng maitim na presensya at agarang paglapit nito sa kanyang amo. Sa pagdikit nitong muli kay Andras ay siya namang pagkakaroon muli ng galamay ni Andras mula sa naputol nitong braso. Ang braso na yon ay isa lamang napakaitim na usok na humulmang galamay ni Andras. At sa pagkakataong yon ay nag-anyong anino ang maitim na aso at kaagarang sumanib sa pagkatao ng kanyang amo.
Nang magsanib ang malaking itim na aso at si Andras, nagkaroon si Andras noon ng malalapad na pakpak. Naging mabalahibo ang katawan na parang sa ibon. Ngunit purong itim ang bawat hibla ng mga yun. Nagmistulang mabagsik na mukha nun ng isang ibon ang pagmumuka ni Andras na may matatalas na tuka. Malalaki ang mga mata nito na parang sakwago at nagkaroon ito ng matatalas na kuko sa paa at kamay. Hawak pa rin nito ang kanyang namumulang espada habang nakasakay sa isang malaking asong itim. Habang nanlilisik na pinagmamasdan nila Tog at ni Glenn noon ang pagbabagong anyo ni Andras, ramdam ni Glenn ang matinding puwersang pilit na bumabangga sa kanya noong presensya na pinapakawalan. Ginoo, hindi kayang panatilihin ni Andras ang ganyang kalakas na antas ng kanyang kapangyarihan. Nagawa lang niya yan dahil sa araw na ngayon ng Biyernes na ito. Pag sumikat na ang araw, makikita mo na bigla na lang maglalaho ang tangan niyang kapangyarihan. Dahil sa nagawa niyong hadlangan ang huling bahagi ng kanilang gagawin sanang pag-aalay. Uwi ka nila Tog sa isipan nun ni Glenn. At ayon pa kay Latog na hindi nila kayang tagalan ng pakikipaglaban kay Andras kapag ito ay nasa ganoong estado. Tangan kasi nito ang kapangyarihan ng isang diablo na kahit di buo ay mahirap pa ring panlabanan. Kaya kailangan nilang tumatag hanggang sa pagsikat ng araw. Nang malaman nun ni Glenn ang kahinaan ng tangang kapangyarihan ni Andras, pinili niya noong maging maingat sa bawat pag-atake na kanyang gagawin. Sinipat din noon ni Glenn ang kalagayan ni Luisa at nakita niya yung nasa maayos naman na kalagayan. Habang nakahiga sa parehabang hugis ng isang bato at nakita niyang kasalukuyan na itong walang malay. Nang masigurado ni Glenn na nasa maayos na kalagayan ng katawan ni Luisa, muli niyang ibinaling ang kanyang paningin kay Andras. Nang magtama ang mga paningin nila noon, tila ba sinisindak nila noon ang bawat isa sa pamamagitan lamang ng mga presensya nito. Subalit parehong di nagpapaapekto ang bawat isa sa kanila. Kaya naman ilang sandali pa ang lumipas, nag-umpisa nang gumalaw ang magkabilang panig. Sa bawat paghakbang nun ni Glenn ay siya din namang paghakbang ni Andras na tila ba nagpapakiramdaman kung sino ang unang gagalaw ng pag-atake. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang umangil si Andras at ang sinasakyan nitong maitim na aso. Kasunod ng mabilis nitong pagsugod kay Sargento Glenn. Nang masipat ni Sargento Glenn ang pagsugod ni Andras, wala namang pagdadalawang isip niya itong sinalubong. Sa pagsasalpukan nilang dalawa noon ni Andras, nagtama ang kanila noong mga sandata. Napaatras ng bahagya noon si Glenn dahil sa puwersa ng pag-atake ni Andras na sinundan pa ng pagkalmot ng malaking itim na aso nitong sinasakyan. Latog at Sargento, kahit magsanib puwersa pa kayo, di nyo ako kayang pangibabawan. Pangmamaliit na wika ni Andras matapos nitong masipat ang bahagyang pag-atras ni Glenn sa kanilang sagupaan. Maya-maya pa, nagtangka na si Andras na tapusin na ang kanilang digmaan. Hinimas muli nito ang talim ng kanyang espadang hawak hanggang sa ito ay tuluyan ng magliyab. Umanda ka, Sargento! Tatapusin na kita sa pagkakataong ito! Wika ni Andras kasunod ng pagbuwelo nito ng pag-atake. Sa puntong yun, may binanggit na salita si Latog sa isipan nun ni Glenn na siyang naging dahilan upang magkaroon ng presensyang bumalot sa katawan ni Sargento na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at bilis. Sinalubong nila noon ang ginawang pag-atake ni Andras. Nang magpang-abot na sila noon, agad na hinataw nun ni Andras ng kanyang espada sina Sargento.
Subalit hindi yun sinangga ng dalawa. Sa halip ay iniwasan nila yon ng napakabilis, kasabay ng pagdapo nila sa may bandang likuran ni Andras, at pagdakay, inundayan yon ng taga ni Glenn. "Andras!" Gigil na sigaw ni Glenn, at paglapat ng talim ng machete nun ni Glenn kay Andras, agad na gumuhit sa katawan nito ang malalim na sugat sa likod. Ang itim na aso nun ay nagkaroon din ng malubhang pinsala, na parabang bawat matanggap na pinsala nun ni Andras ay napipinsala din ang malaking itim na aso, na siya namang labis na ininda ni Andras. Bumulwak na ang dugo sa bunganga nito, at bahagya na itong umiiwas nun kay Sarhento. "Ginoo, bilisan nyo! Tatakas na ang demonyong yan. Malapit na ring sumikat ang sinag ng araw. Pawala na ang tangan niyang kalakasan," bulong nilatog sa isip ni Glenn. At nang muli nang sugurin ni Sarhento Glenn si Andras, agad naman silang natigilan nang biglang may namuong makapal na itim na usok sa likuran ni Andras na nagmistulang isang portal. Nakangisi kay Sarhento Glenn noon si Andras, habang unti-unting nilalamon ng maitim na usok at kaagarang naglaho sa paligid. Matapos yun, isang tinig sa paligid ang kanyang narinig na nagsasabi ng, "Magpapangharap pa tayo, Sarhento. Panalo ka sa pagkakataong ito. Ngunit sa susunod, sinisigurado kong ibabaon kita ng buhay kasama ng kasanggamong silatog." Wikang tinig ni Andras sa buong paligid. "Ihanda mo ang iyong sarili, Sarhento, sa aking pagbabalik, dahil di mo magugustuhan ang magiging tagpo sa muli nating pagkikita." Dagdag na wika ni Andras bago tuluyang maglaho ang presensya nito sa buong paligid. Nang humupa na ang mga kaganapan, naiwang nakatulala si Sarhento Glenn sa mga nangyari. "Ginoo, nauli tayo. Di na natin mahahagilap si Andras kung saan man ito nagtungo," wika nilatog sa isipan ni Glenn. Maya-maya pa ay kumalas na sa katawan ni Glenn si Latog, at nag-anyong muli ito bilang isang malaking pusa. Ngunit sa paglabas ni Latog sa kanyang katawan, nakaramdam nun si Glenn ng labis na panghihina. Itinusok niya sa lupa ang kanyang machete bilang tanda ng matinding kabiguan, kasabay ng pagluhod niya sa lupa habang pinagmamasdan ang mga walang buhay niyang mga kasama. Nang sandali na yon ay sumisilay na ang liwanag ng araw, na tila ba sa tuwing napapasabak sila sa labanan ay kasabay ng pagsikat ng araw ang paglubog ng mga buhay ng kanyang mga kasama. Lalo na ang pinsan niyang itinuturing na niyang mga kapatid. Kahit na nanghihina na siya noon, halos magkasugat-sugat na ang kanya noong mga kamao dahil sa pagsuntok niya sa lupa, kasabay ng abot langit niyang pagsigaw ng paghihinagpis. Matapos yun ay pinilit niyang tumayo at nilapitan ang dalawang katawan ng kanyang pinsan. Halos di niya magawang titigan ang bangkay ng mga ito habang umaagos ang luha niya sa kanyang mga mata. Dinampot niya noon ang kwintas ni Kapitan David at isinuksok niya sa kanyang bulsa. Pinilit niyang binuhat ang katawan nito papalapit sa katawan ni Lemuel. "Kuya David! Kuya David! Patawarin niyo ako. Di ko kayo nagawang protektahan. Napakasakit para sa akin na mawala kayo. Patawad. Patawad, Kuya David. Patawad. Patawad, Kuya David. Lim.
Wika ni Glenn habang umiiyak na nakaluhod sa harap ng dalawang bangkay ng kanyang pinsan. Nabaling naman ang atensyon niya noon kay Latog nang lumapit ito sa kanya at marahang inilapag ang katawan ni Luisa sa kanyang harapan habang nagsasabi ng, "Ginoo, tutungo na ho ako sa baryo para humingi ng tulong sa mga kasama mong naiwan. At nga pala, Ginoong Glenn, ang katawan ng iilang mga sundalong kasama nyo ay wala na ang bakas nila dito sa lugar. Maging ang buto nila ay wala na rin." Wika ni Latog. Sa sinabi namang yun ni Latog ay tumangulang ng bahagya si Glenn habang walang imik ito. Nang makita ni Latog ang pagsanghayo ni Sargento Glenn, agad na din naman itong nagtungo sa ibaba ng bundok. Tinungo na nito ang baryo. Si Glenn naman noon ay naiwang tulala sa kanyang kinaroroonan. Unti-unti na rin itong bumagsak sa lupa dahil sa labis na pagod. Bago sumara ang talukap ng mga mata niya noon, nakita pa niya ang paglisan ni Latog sa lugar. Makalipas ang ilang oras, nagising na lamang siya noon habang nakasakay sa karitong hila-hila ng kalabaw. Bumungad sa kanya noong mga mata ang dalaga habang nasa kandungan siya nito. Katabi ni Tatang Guillermo at Manong Seryo iyon. Ginagamot siya ng kanyang maestro habang binabagtas ang daan pababa sa bundok. Nang masipat ng mga kasama niya sa kariton ang kanyang paggising, agad naman siyang kinausap ng mga ito. "Iho, kumusta ka? Ayos ka lang ba?" tanong sa kanya ni Tatang Guillermo. Nang marinig niya ang tanong nito, isa-isa niya munang tinignan ang mga ito bago siya sumagot. "Ayos lang naman ako, maestro. Nga pala ho, si na Kuya David at Lim. Asan ho sila?" tugon at agad na tanong ni Glenn. "Andun sila sa kabilang kariton, iyo, na minamaneo ng mga kasama niyong sundalo na naiwan sa baryo," tugon naman dito ni Tatang Guillermo. Nang maalala niya ang nangyari sa kanyang dalawang pinsan, muli na namang tumulo ang kanyang luha. Nang makita ng mga kasama niya ang labis-labis na niyang paghihinagpis, kaagad naman siyang niyakap ni Luisa. Habang yakap siya noon ng dalaga, di na rin naiwasang mapaiyak ni Manong Seryo at Luisa dahil sa damang-dama nila ang damdaming hatid ng kabiguan at paghihinagpis mula kay Glenn. Maestro, bakit ho ganito? Kapayapaan lang naman ang daming magpipinsan. Ngunit bakit mo humantong sa kabiguan at kamatayan ng mga kapatid kong sundalo at ng dalawa kong itinuturing na mga tunay na kapatid? Di ko na ho alam kung saan ako magsisimulang muli. Di ko ho akalain na ang pinapangarap namin noong mga bata pa kami ang siya palang maghahatid sa kamatayan ng dalawa kong matalik na mga kaibigan at pinsan." Lumuluhang sambit ni Glenn. Humihingi din ako ng paumanhin sa iyo, iyo. Kung di ko kayo inanyayahan at ginawang mga antingero, ay di sana aabot sa ganito ang mga buhay nyo. Kaya labis akong humihingi ng tawad sa iyo, iyo. Ngunit tandaan mo, iyo, na ganyan talaga ang buhay. Di sa lahat ng oras at pagsubok ay laging panalo. Minsan, kailangan mo munang mabigo bago mo maisakatuparan ang lahat ng iyong ninanais. Hayaan mo, iyo. Sasamahan kita at gagabayan hanggang sa huling araw ng aking pananatili dito sa mundong ibabaw. Sapagkat kayo ay responsibilidad ko dahil ako ang nagtulak sa inyo para gawin nyo ang mga bagay na ito. Wika ni Tatang Guillermo na lumuluha din.
Pasensya ka na, iho. Di ko na namalayan na napangibabawan na pala ni Andras ang mga karunungan na ibinahagi ko sa inyo. Dagdag pa nito. Wala ho kayong kasalanan, maestro. At wala na kahit na sino man ang maaaring manisi sa inyo, sapagkat ninais nyo rin lang naman ho na tumulong sa abot ng inyong makakaya. Tugon naman ni Glenn. Matapos ng kalungkutan na pag-uusap, itinuon nila noon ang kanilang atensyon sa daan na kanilang tinatahak. Nang madaanan nila ang pansamantalang pinaglibingan nila noon ng iba nilang mga kasamang sundalo na napas lang ng mga aswang. Agad din naman yung itinuro ni Glenn at hinukay ito ng kanyang mga kasama. Pagkatapos nila yung gawin ay nagpatuloy na sila sa kanilang pag-uwi. At habang binabagtas nila ang daan, tanging ang matinding kabiguan ang dala noon ni Glenn sa kanyang katauhan. Natupad naman niya ang ipinangako nila na babalik sila ng sama-sama. Ang masaklap nga lang ay mga wala ng buhay na bumalik ang kanyang mga kasamahan. At sa puntong yun, ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat. Mabigyan lamang ng hustisya ang pagkamatay ni Kapitan David at Lemuel. Nang marating na nila ang baryo, halos lahat ng mga tao doon ay di makapaniwala sa nangyari. Nagluksa ang lahat ng mga tao doon para sa mga taong nagbuwis ng buhay para lamang sa ikapapayapa ng kanilang pamumuhay. Subalit, ang kabiguhan pala ng mga magigiting na sundalo ang maghahatid sa kanila ng lalong mas malalagim na kaganapan. Nabanggit din ni Glenn ang ginawang pagtakas ni Andras, na siya namang mas lalong ikinabahala ng mga tao. Dahil sa ubos na ang mga aliporis nito, paniguradong mangunguha yun ng mga panibagong mga gagawin nitong mga alagad. Fast forward na po tayo ng mga ilang buwan, mga kabagis. Matapos ng mga pangyayari, nakalagak noon ang katawan ng mga namatay na sundalo sa isang lugar sa baryo kung saan ginawa nila itong sagradong lugar. Napapalibutan kasi yun ng mga orasyon at mga dasal na siyang pangontra sa mga masasamang nilalang. Tanging sina Glenn at Tatang Guillermo lang noon ang nakakabisita sa puntod ng mga ito. Kaya ang iba sa mga taga-baryo ay umaasa na lang sa kanila upang maipahatid ang kanilang pakikiramay sa mga yumaong sundalo. Ilang linggo pa ang lumipas, napapansin na ni Glenn ang paghina ng kanyang maestro. Minsan, nakikita niya itong nahihirapan ng gumalaw, na kahit pagbangon lang sa higaan ay di nito magawa. Lagi naman niya itong tinatanong sa kung anong nararamdaman nito, ngunit, "Ayos lang ako." Yun ang lagi nitong tugon sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang araw na tinawag siya ni Tatang Guillermo habang ito ay nakaratay sa papag. Dali-dali naman niya itong nilapitan upang alamin kung ano ang kailangan nito. "Oh, maestro, bakit ho? May ipapagawa ho ba kayo?" Agad na tanong ni Glenn kay Tatang Guillermo. Maupo ka, iho. May sasabihin lang ako sa iyo. Marahil ay eto na ang hangganan ng ningas ng aking pag-iral dito sa mundo. Mula nang naipasa ko sa iyo ang pangil ng kidlat, ayon na rin ang hudyat ng unti-unting paglubog ng aking buhay, iho. At heto na nga, dumating na ang araw na yon. Subalit wala akong pagsisising dinadamdam, iho. Bagkos ay pagpapasalamat sa ating Panginoon na ibinigay niya kayo sa akin kahit sa panandalihang panahon lamang. Itinuring ko kayo, iho, bilang mga tunay ko ng anak. Wika ni Tatang Guillermo.
Maestro, huwag naman ho kayong magsalita ng ganyan. Tugon naman ni Glenn na nooy nag-uumpisa ng bumalong ang mga luha kahit na pasimple lang ito na nagsasalita. Huwag ka nang umiyak, iho. Di natin mapipigilan ang kamatayan ng isang tao. Lalo na kung umabot na sa sukdulan ng edad nito. Pasensya ka na, iho. Sapagkat mababaw lamang ang kaalamang na ibahagi ko sa inyong tatlo. Kung tutuusin, malalakas ang mga gamit nyo. Ngunit kinulang ako sa kaalaman kung paano gamitin ng buo ang kakayahan ng mga ito. Dahil sa pagpanaw ng dati kong maestro. Iho, akin na ang kamay mo. Sa paghawak ng matanda sa kamay ni Glenn ay nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ang maipapayo ko lamang sa iyo ay tunguhin mo ang lalawigan ng Iloilo o kaya ay Negros. Doon ay maghanap ka ng mga dibinong mga antingero o kaya ay mga ermitanyo. Nasabi kasi sa akin ng dati kong maestro na ang lalawigan na nasabi ko ay pinananahanan ng mga malalakas na antingero ng kanan. Meron din namang mga nilalang na masigit pa na malakas kaysa kay Andras. Payo ng matanda kay Glenn bago ito tuluyang na maalam. Ano? Iyo, magpapahinga na ako. Mag-iingat ka lagi. Paalam. Glenn. Huling wika ni Tatang Guillermo bago malagutan ng hininga dahil sa katandaan. Sa pagpanaw ng matandang manggagamot na si Tatang Guillermo, halos lahat ng tao sa buong baryo ay nagluksa, nakiramay at nalungkot dahil sa pagkawala ng isang tao na ipinagtanggol sila sa mahabang panahon laban sa mga masasamang elemento. Mula nang mamatay si Tatang Guillermo ay inilibing na nila ito. Isinama yun ni Glenn sa libingan ng mga kasamahan niyang sundalo. Sa pagdaan ng mga araw, ipinagpatuloy ni Glenn ang kanyang pamumuhay kasama ni Manong Sergio at Luisa. Mula kasi nang maligtas niya ito mula kay Andrase, naging kasintahan niya na ito. At sa tulong na rin ng pagmamahalan nilang dalawa, unti-unti nang nakakabawi si Glenn mula sa masalimuot nitong pinagdaanan. Isang araw, iniisip nun ni Glenn na kung susundin ba niya ang payo sa kanya ni Tatang Guillermo. Nagdadalawang isip kasi siya noon kasi napakalayo ng Iloilo at Negros sa Mindoro. Paano siya tutungo doon? Yung kinikita niya sa pagtulong sa mga magsasaka doon sa baryo sapat lang sa araw-araw niyang gastusin. Hanggang sa napansin siya ni Luisa na may malalim na iniisip. Agad siya nitong nilapitan at kinausap. Babe, okay ka lang ba? Mukhang malalim ang iniisip mo ha. Pwede ko bang malaman kung ano yon? Mga tanong ni Luisa paglapit nito sa kanya. Oo nga babe. Iniisip ko lang yung mga huling habilin sa akin ni Maestro. Nagdadalawang isip ako kung susundin ko ba. Kasi kung di ko susundin ang payo ni Maestro Guillermo, baka sa pagbalik ni Andras, maglaho na lang tayo na parang bula dito sa baryo. Paniguradong mas malakas na hukbo ng kadiliman ang bubuuin nito. Ay, napakalayo kasi ng Iloilo at Negros. At isa pa, mawawala ako sa napakaganda kong kasintahan. Sagot ni Glenn, sabay tingin kay Luisa nang nakangiti. Namula naman noon ang pisngin Luisa sa sinabi ni Glenn. At ilang segundo lang sumagot naman ito.
Ayos lang naman sa akin, babe. Kung susundin mo ang payo ni Tatay Guillermo. At kung tutungo ka man sa mga lugar na sinasabi niya sa'yo, nandito lang naman ako. Maghihintay sa'yo. Alam ko naman na di lang para sa sarili mo ang gagawin mo, kundi para din sa amin, sa atin, na naninirahan dito sa baryo. Mag-iingat ka lang, babe. Sagot sa kanya ni Luisa na nakangiti, sabay yakap sa kanya. Lumipas pa ang mga araw. Nakapagpasya na nga si Glenn. Buo na ang kanyang desisyon na tunguhin ang mga nasabing lugar ni Tatang Guillermo. Nagpaalam na siya ng mabuti sa mga kanyang kasamahan sa baryo at sa iba pang mga sundalo doon na maiiwang bantay sa baryo. Nagpaalam na rin siya noon kay Luisa at Manong Sergio na nooy kasalukuyang nasa tindahan nila. Dinalaw niya rin noon ang punto ni Kapitan David, Lemuel at Tatang Guillermo upang magpaalam. Kuya David, Lim, Maestro, naway gabayan niyo ako sa aking paglalakbay. Pinapangako ko, Kuya David at Lim, bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niyo. At sa aking pagbabalik, hahanapin ko si Andras kahit saang lupalop ng lugar na to. Bago siya umalis ay inabutan siya ng kakarampot na salapi ni na Luisa at Manong Sergio upang magamit niya sa kanyang paglalakbay. Subalit bago niya lisanin ang bahay ni na Manong Sergio ay dinukot muna niya ang isang kwintas sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Luisa. Yung 3 pico Roma iyon upang magsilbing pananggalang nila sa mga masasamang nilalang na gagambala sa kanila. Babe, alis na ako ha. Isuot mo lagi ang kwintas na ito. Proprotektahan ka nito habang wala ako sa tabi mo. Mahal na mahal kita, Luisa. Mag-iingat kayo lagi dito ha. Paalam ni Sargento Glenn. Ano ba yan, babe? Sa mga sinasabi mo, parang matagal na panahon tayong di magkikita. Sige na nga, babe. Mag-iingat ka din. Hihintayin namin lahat ang pagbabalik mo. Aasahan naming lahat na babalik ka dito. Lalo na ako, babe. Hihintayin kita. Tugon naman ni Luisa na nakangiti, subalit lumuluha. Huwag ka nang magalala, babe. Babalik ako. Pangako. Sagot naman ni Glenn habang marahang pinapahid ang mga luha sa pisngi ni Luisa. Sabay binigyan niya ito ng isang matamis na halik sa mga labi. Sige, babe. Alis na ako. Huling salita ni Glenn bago ito tuluyang tumalikod kay Luisa at sa baryo upang tuparin ang huling payo sa kanya ng kanyang maestro. Habang nasa kasagsagan siya ng paglalakad, iniisip niya kung paano o kung saan siya dadaan upang madali niyang marating ang 2 lugar. Sa ilang minuto niya ng pag-iisip, nagwika si Latog sa isipan niya ng, Ginoo, meron akong kilalang nilalang na maaaring makatulong sa iyo upang mas mapadali ang iyong paglalakbay. Ha? Sino naman yun, Latog? May bangka ba siya o barko na maaari kong masakyan? Hindi siya tao, Ginoo. Isa siyang engkanto. Kaya niyang gumawa ng mga lagusan patungo sa iba't ibang dako ng lugar, tawid dagat man o hindi. Tugon sa kanya ni Latog. Engkanto? Ano namang klaseng engkanto yan? Tanong niya. Isang sarangay, Ginoo. Kaya niyang gumawa ng mga tanawan o mga lagusan patungo sa iba't ibang lugar. Alam ko ho kung saan siya nananahan. Di pa naman tayo masyadong nakakalayo sa ating pinagmulan, kaya't madali pa natin siyang mapupuntahan. Uwi ka ni Latog. Dinala siya ni Latog sa isang lugar kung saan merong nagsisitaasang mga puno at sa gitnang bahagi nito ay may malaking yungib na binabalot ng mga lumot at makakapal na damo. Ginoo, andito na ho tayo, salita ni Latog.
Sandali lang ho, at tatawagin ko lang ho siya. Dagdag pa nito. Maya-maya pa ay may tinawag na si Latog. Ilang sandali lang ang lumipas ay may lumabas sa kuweba. Malaki, matipuno, mabalahibo at matangkad. May muka itong parang sa baka at may mga sungay na maraming sanga na parang sa usa. Sa pagbungad nito sa kanila, kaagad itong nagwika ng, "Kaibigang Latog, ano ang aking maipaglilingkod sa inyo?" Bungad na wika nito sa kanila. Sa pagwiwika naman na yun ng sarangay, si Glenn ang sumagot. Kahit na nakakaramdam siya ng kilabot sa nilalang dahil sa itsura nito, ay isinantabi niya na lamang ang takot upang mahinahong makausap ang nilalang. Kaibigan, nais ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Nga pala kaibigan, ako si Glenn. Disipulo ako ng pumanaw na si Maestro Guillermo. Nasabi ho kasi sa akin ni Latog na may kakayahan kayong gumawa ng mga lagusan na kayang kumonekta sa iba't ibang dako dito sa ating lugar. Nais ko sana kasing tumungo sa Negros o kaya ay sa Iloilo upang maghanap ng taong makakatulong upang palakasin ang mga tangan ko. Ito kasi ho ang payo sa akin ng aking maestro. Sa sinabi naman na yun ni Glenn, bigla namang lumungkot ang muka ng nilalang, sabay sabi ng, totoo nga ang aking naramdaman. Totoo nga palang pumanaw na si kaibigang Guillermo. Pero di bale, dahil sa disipulo ka ng aking kaibigan, tutulungan kita, Ginoo. Sagot ng sarangay. Dahil sa sinabi ng sarangay, ay natuwa si Glenn at Latog. Nunding sandali na yon ay lumabas ng yungib ang nilalang at gumawa ng mga ritual ang sarangay. At makalipas lang ang ilang minuto, ay biglang may isang lumitaw na isang liwanag na para bang salamin sa harapan ng yungib. At ayon sa sarangay na yun na ang lagusan na kanilang daraanan. Subalit sinabi din ng sarangay na di niya alam kung saang lugar ito nakakonekta. At kung madapo man sila sa maling lugar, ay pwede naman silang kaagarang bumalik at muling madapo sa ibang lugar ulit. Tayo na, Ginoo. Limitado lang ang oras ng lagusang ito. Kaya kailangan nating marating ang lugar na nais niyong puntahan bago mawala ang lagusang ito. Wika ng sarangay. Nang marinig nila ang sinabi nito, ay kaagaran na din silang pumasok sa lagusan. Ilang minuto lang ang lumipas, ay nadapo sila sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanila. Paglabas nila sa lagusang nilikha ng sarangay, bumungad sa kanila ang isang baryo, kung saan may mga taong animoy mga estatwa habang walang kibo na nakatingin sa kanila. Nang makalabas na silang tatlo sa lagusan, ikinagulat nila ang sumunod na nangyari. Dahil sa ang mga tao sa baryo ay biglang nag-anyong malalaking aso. Maiitim at mabalahibo. Nagniningas ang mga mata ng mga ito habang nag-aangil. Nang ilang saglit lang ay biglaan ang mga itong nagtatatakbo upang sugurin si Glenn. Nang masipat ng sarangay at nilatog ang mga nilalang na papasugod sa kanila, biglang sumigaw ang sarangay ng, "Ginoo! Bumalik na ho tayo! Mga gabunan ng mga yan!" Dahil sa sinabi ng sarangay, ay mabilis na muling pumasok si Glenn sa lagusan at bago pa man siya malapitan ng mga nilalang, ay nakapasok na siya sa lagusan at kaagarang naglaho sa paligid. At habang nasa lagusan na silang palutang-lutang noon, pagkalipas ng ilan pang minuto, ay muli silang nadapo sa isa pang lugar. Mataas at mapuno. Nadapo sila sa malawak na kabundukan. Ang akala ni Glenn
ay bumalik lamang sila sa kabundukan ng Bako. Subalit iba ang tanawin sa paligid. Pagdapo nila sa lugar na yun ay nagpaalam sa kanila ang sarangay at nagsabing, "Ginoo, maghahanap ho muna ako ng angkop na lugar na mapagpapahingaan habang hinihintay ko kayo." Wika ng sarangay. "Umabot na ho sa limitasyon ng oras na ginawa kong lagusan. Kaya dito ho muna tayo sa kung anuman ang lalawigan na ito. Dito tayo mananatili pansamantala." Dagdag ba ng sarangay bago lumisan para humanap ng lugar na kanyang pagpapahingaan. Sa pag-alis ng sarangay, nagtanong si Glenn kay Latog, "Latog, nasaan kaya tayong lalawigan?" Tanong ni Glenn kay Latog. Bago sumagot si Latog, ay lumitaw ito sa kanyang tabihan, sabay tugon ng, "Hindi ko alam, Ginoo. Pero pakiwari ko, nasa parting Visayas tayo. At yung unang lugar kung saan tayo napadpad kanina, siguro sa Iloilo yon. At yung mga nilalang na bumungad sa atin na mga aswang na nabibilang sa lahi ng mga gabunan." Gabunan? "Oo, Ginoo. Mga gabunan sila. Sila ang itinuturing na malalakas na lahi ng mga aswang. Pero sa pagkakaalam ko, may mas malakas pa kaysa sa lahi nila. Hindi ko lang alam kung anong lahi, Ginoo." Tugon ni Latog kay Glenn. Matapos ng kanilang pag-uusap, naglakad-lakad sila pababa sa bundok na kanilang kinaroroonan. Sa pagbagtas nila ng daan, panay ang lingon ni Glenn sa kaliwa at kanan upang pagmasdang maigi ang buong paligid. Dahil alam niya sa sarili na dayo lamang sila sa lugar. Mahirap na, nag-iingat lamang ito. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, nadapo sila sa isang pamayanan na mayroong di gaanong karamihang bahay. May mga tao sa labas na abala sa paggawa ng kani-kanilang mga gawain. Dahil sa nais niyang malaman kung nasaang lugar sila, naglakad siya sa gitna ng baryo. Kampante naman siya dahil wala naman siyang nararamdamang kakaiba doon sa baryo, hanggang sa may sumalubong sa kanila na isang lalaki at kaagad na nagtanong, "Dayo ho ba kayo dito sa aming lugar? Ngayon ko lang ho kasi kayo nakita dito sa aming lugar eh." Tanong ng lalaki. Oho, Manong. Naparito lang ho ako upang malaman sana kung nasaan ho ba ako." Pagdadahilan ni Glenn sa lalaki. "At nga pala ho, Manong, may kilala po ba kayong manggagamot sa lugar na ito? Magpapagamot po sana ako para sa aking karamdaman. Di ko ho may paliwanag eh." Dagdag pa ni Glenn. Ganun ba, Ginoo? Halika muna dun sa bahay ko, Ginoo. Doon tayo mag-usap. May ituturo ako sa iyong isang manggagamot. Magaling yon." Tugon ng lalaki. Nang marinig ni Glenn ang sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon dito kahit di niya ito kilala. Nang marating nila ang bahay ng lalaki na nasa medyo sulok ng baryo, doon ay agad na pinapasok ng lalaki si Glenn sa loob ng bahay nito. Pinaupo siya nito sa mesa at sinabing hintayin siya doon at kukuha lang ito ng mga makakain. Habang sila ay nag-uusap, nang makabalik na ang lalaki, may daladala itong nilagang mga kamuting kahoy na kaagad na inihain niya sa mesa. Tumitingin-tingin si Glenn sa buong paligid na tila ba hinahagilap kung may kasama ba ang lalaki sa bahay na yun. Nang mabaling ang atensyon niya sa lalaki, nang umupo na din ito sa may mesa. Kaharap na siya nito at kaagad siyang kinausap. "Ginoo, kumain muna kayo. Batig kung galing pa kayo sa malayong lugar. Iba po kasi ang punto ng inyong salita eh. Mula ka sa Katagalugan, hindi ba?" Tanong ng lalaki. Oho, Manong." Maikling sagot ni Glenn. "Sige. Nga pala, Ginoo. Narito ka sa lalawigan ng Negros.
At nasa bayan ka ng Silay, Ginoo. Di ba naghahanap ka ng manggagamot? May kilala akong isang malakas na ermitanyo dito sa aming bayan. Ang kaso lang, diyan siya nakatira sa kabundukan ng Silay. Mahirap siyang hanapin sa lugar na yan sapagkat delikado. Dahil sa mga taong tumungo doon, bali-balita kasi na napapaligiran ng mga aswang ang ermitanyong yon, Ginoo. Ayon pa sa lalaki na may isang malakas na kasanggang aswang ang ermitanyong yun at halos kilala na ito sa buong lalawigan ng Negros at sa iilang bayan sa Iloilo dahil sa dami ng pinaslang na lahi ng mga aswang ang mga ito. At sinabi din ng lalaki kay Glenn na kung tutungo siya sa kabundukan, panigurado na bago niya marating at mahanap ang tahanan ng ermitanyo ay makakaengkwentro siya ng sari-saring mga nilalang. Ayon pa sa lalaki na may bantay ang kabundukan ng Silay na isang lahi ng mga aswang na kung tawagin ay isang ikugan na pinamumunuan ng isang bakulaw o amumongo. Habang nagkikwento naman ang lalaki, ay panay lang naman ang pagtangu-tangu ni Glenn habang kumakain ng kamuting kahoy. Sa pagpapatuloy ng pagkikwento ng lalaki kay Glenn, nasabi nito na kung bakit alam niya ang tungkol sa ermitanyo at sa mga aswang na kasama nitong namumuhay. Yun dahil sa isa siyang aswang dati bilang yanggaw na pinagaling ng malakas na ermitanyo at ng kasamang aswang nito na siya ring pumaslang sa buong angkan ng mga aswang na yumanggaw daw sa kanya. Ginoo, siya lang ang kilala kong ermitanyo sa lugar na ito na may malalim na kaalaman tungkol sa lihim na karunungan. Nanaisin mo pa ba siyang makita, Ginoo? Kung kapalit nito ay ang buhay mo? Tanong ng lalaki kay Glenn. Nang marinig ni Glenn ang sinabi ng lalaki, sumagot naman siya ng, Manong, wala na ho akong mapagpipilian. Wala na ho akong kakayahan na tumungo pa sa ibang bayan. Kung ang ermitanyong yun man ang makakatulong sa akin, wala na akong magagawa, kundi ang hanapin siya. Wala akong pakialam sa mga nilalang na maaari kong makaharap sa lugar na yon. Ang tanging hangad ko lang ho, ang magkaroon ng kaalaman na kayang pumaslang ng dyablo. Sagot naman ni Glenn. Nabigla naman noon ng lalaki dahil sa sinabi ni Glenn. Di kasi nito inakala na magiging interesado ang binata sa ermitanyo sa kabila ng mga sinabi nito sa kanya. Makalipas ang ilang oras ng pananatili ni Glenn sa bahay ng lalaki, ay napagpasyahan niya ng magpaalam dito upang tahakin ang kabundukan ng Silay. Nagpasalamat siya noon sa lalaki sa pansamantalang pagpapatuloy nito sa kanya. Sa pagsapit ng kinahapunan, nadapo na nga siya sa paanan ng bundok. Nagtanda pa siya ng krus noon bago niya umpisahang akyatin ng bundok. Sa kasagsagan ng kanyang paglalakad at pagmamasid sa paligid, naramdaman niya ang biglaang pagkaalerto ni Latog. Ilang segundo lang ang lumipas, nagwika si Latog ng, Ginoo, maging alerto ho kayo. May nararamdaman akong mga aswang sa paligid. Bago lang ito sa aking pandama, kaya naman triplihin mo ang iyong pag-iingat. Wika ni Latog sa kanyang isipan. Sa pagpapatuloy ng kwento, makakaharap ni Glenn ang isang napakalakas na gabunan na kamuntikan ng tunawin ang tangan niyang pangil ng kidlat.